ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Kasi, move tayo ulit. Ito naman tayo ngayon sa kay Ganda Jun rin naman. Sabi ni The Watchers 88, hindi aral ni Kristo yan. Hindi rin galing sa Diyos ang paggawa ng rebulto. Hindi ko narinig sa Facebook. Sabi ni The Watchers 88, hindi aral ni Kristo yan. Hindi rin galing sa Diyos ang paggawa ng rebulto. Tapos mag-claim kayo ang tunay na iglesia. Subok ulit, baka may iba pang mas malapit na sagot, sabi niya. Okay, sagot yan ba na John Ray? Kung mabasa natin na galing sa Diyos yan, gagawa ka na ba ng rebulto? Ay, hindi pa rin. Matigas ang ulo niyan eh. Tingnan nga natin ang banal na kasulatan. Kung yung pag ano ng rebulto, hindi ba yan galing sa Diyos? Sige, basahin muna natin, no? Tingnan natin kung mayroon bang hula na ang Panginoon ay kinakailangan magkaroon ng monumento o rebulto. Basahin natin ang hula ni Isaias. No, kasi kung nagbabasa ka ng Biblia tapos hindi inyo ito natupad, ibig sabihin, hindi kayo ang tunay na iglesia kasi yun ang sabi niya eh. Kung meron man, ibig sabihin, tunay na iglesia. Ngayon, basahin natin itong hula ni Isaias about sa rebulto ng Panginoon. No, kasi kung merong hula, dapat nakasunod kayo. Okay, basahin natin ha. The Living Bible Translation. Okay. Basahin natin kapatid kung wala bang hula sa Bible ng Panginoon magkakaroon ng monumento. Basahin natin. Sabi dito, Isaiah 19:19, and there will be an altar to the Lord. So magkakaroon daw ng altar to the Lord in the heart of Egypt in those days, and a monument to the Lord as its border. Bakit may monumento sa Panginoon dito, sa kanyang altar? Question, meron ba kayo niyan? Wala kayo niyan, hindi pala kayo ang tunay na iglesia. Tatagalogin natin to. Ano to sa Tagalog? Bato to bato. Sa Tagalog ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon, itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang ala-alang bato sa hangganan nito. Pero palang ala-alang bato para sa Panginoon pala. So, question, meron ba kayo niyan kapatid? Dahil kung wala kayo niyan, ibig sabihin, hindi kayo ang tunay na iglesia. Ang iglesia katolika pala, at tingnan mo sa likod ni Paring Edgar, may monumento ng Panginoon, may krus. Ikabilang nagkaroon ng ganyan sa amin lang yung monumento, sa aming simbahan nyo lang makikita ang monumento ng Panginoon. Ihula ni Isaiah, no? Darating na panahon sa lupain ng Ehipto ay magkakaroon ng monumento para sa Panginoon. Inasaan ang monumento niyo kung kayo ang tunay na iglesia? Actually, ang daming talata sa Bible na yes, pre. Sagutin mo, pre. Ang kadalasang katanungan nila, pare, ang gusto nila na hanapin natin kung saan daw mababasa sa bagong tipan. Kasi parang magkuha lang tayo ng verse sa Old Testament. Dito sa New Testament, mayroon bang mababasa na mayroon talagang pahintulot ang simbahan na magawa ng mga larawan? Monumento. Ano ba ang ating batayan dyan? Yung kadalasan nilang itanong sa atin. Kasi Ezekiel 41 Old Testament o saan to nakalagay sa simbahan ng mga Judaism. Hindi naman tayo Judaism. Mga Kristiyano man tayo, dapat mayroon talagang pahintulot ng Panginoon na tayo ay maglagay ng mga larawan ng mga santo sa simbahan natin. Meron man yan. Hindi nila matanggap dahil walang talata. Halimbawa, dito sa
dito sa Mateo, yung mga eunuko, no? Mateo 19:12. Basahin ko muna ito sa Tagalog, tapos Tagalog, tapos Englishin natin. Anong sabi dito? May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Ang iba'y hindi makakapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sinuman na hindi mag-asawa, wag na siyang mag-asawa. So dito, may hula ang Panginoong Jesucristo na may mga tao na hindi makapag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos. No? May mga taong ganyan. Halimbawa, yung mga santo natin. Mga santo natin na mayroong mga ribulto sa simbahan, mayroong mga monumento sa simbahan. Dito, pinaalam ng Panginoong Jesucristo na sila yung mga tao na hindi makakapag-asawa para sa kaharian ng Diyos. Kung babasahin natin to sa English, mga kapatid, kung babasahin natin to sa English, sa ESV version, ang mga tao na ito yung mga eunuko, no? Basahin ko sa English version na ESV. Ayan. Sabi dito sa ESV version, for there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men. And there are eunuchs, no? To yung mga hindi mag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos. There are eunuchs, napakita ko lang ulit, there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. So yung mga tao pala na hindi mag-aasawa para sa kaharian ng langit, tinawag ni Panginoong Jesucristo yun ng mga eunuko. Yan, makalino dyan, ano? May mga eunuko na hindi mag-aasawa para sa kaharian ng langit. Si Panginoong Jesucristo nagsabi yan, New Testament yan. Pero alam niyo ba mga kapatid na sa hula sa Old Testament, Diyos mismo ang nagsabi na yung mga eunuko na yan ay paggagawan yan ng mga monumento. Basahin natin ha. New Testament yan ha. Siyempre ang New Testament sinulat yan para matupad ang Old Testament. Hindi mo naman pwedeng ipawalang bahala ang Old Testament. No, sabi nga ni San Pablo, Roma 15:4 na ang kasulatan sa Old ay isinulat para tayo matuto. No? So, in connection sa Old Testament, mayroon siyang katuparan sa New Testament. So, itong sinabi ni Panginoong Jesucristo na mayroong mga eunuko na hindi mag-aasawa, no, mga eunuko na hindi mag-aasawa para sa kaharian ng langit, ano ang hula para sa kanila? Basahin natin ang Isaiah 50. Yes, pre. 56. Basahin mo natin, pre. Saglit, pre, ha. Ano ang hula sa kanila dito sa Isaiah 56? Umpisahan ko sa 5. Sa 4. Sabi dito sa 4. For thus says the Lord to the eunuchs, no, sa mga eunuko, who keep my Sabbaths, who choose the things that please me and hold my covenant. No, sa mga eunuko na nag-hold sa kanyang Sabbath at pinipili yung mga bagay na maka-please sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Ano ang ganti ng Diyos sa kanila? Sa 5, I will give in my house within my walls a monument and a name better than the sons and daughter. I will give them an everlasting name that shall never be cut off. So napakalinaw, Old Testament pa lang may hula na sa mga eunuko na Diyos mismo sa kanyang bahay. Ano ba yung bahay sa New Testament? 1 Timothy 3:15. Iglesia. Sa iglesia ng Diyos, yung mga eunuko na hinulaan sa Old Testament, paggagawan ng monumento ng Diyos. Diyos mismong nagsuutos niyan. Ang mga eunuko magkakaroon ng monumento sa aking bahay. Monument yan. Kanino address yan? Sa 4, balikan natin. To the eunuchs. Sa 4, to the eunuchs. Anong gagawin sa kanila ng Diyos? Sa 5, I will, future tense, give in my house and within my walls a monument and a name better than the sons and daughters.
I will give them, referado sa mga eunuchs, them, an everlasting name that shall not be cut off. Kaya nga sa Iglesia Katolika, sa simbahan ng Iglesia Katolika, dyan mo lang makikita pangalan ni San Pedro. Saint Peter Basilica, andun ang kanyang monumento. Saint Augustine Cathedral, andun ang monumento ni Saint Augustine at pangalan. Hula yun ni Isaias. Na sa kanyang bahay, ang mga eunuko na yan, magkakaroon ng pangalan na hindi mawawala at monumento. Saan ba natupad yan? Iglesia Katolika. O sabihin lang, wala sa New Testament. Si Panginoong Jesucristo nga nagsabi, may mga eunuko na hindi mag-aasawa para sa kaharian ng langit. Yang pangako ng Diyos sa kanila, magkakaroon sila ng monumento sa aking bahay. In my house, I will build a monument for them. Oh, ngayon, kung wala kayo niyan, sulpot kayo. Parang Edgar. Pre, mayroon lang ako idagdag pare. Sige, pre. Siguro mas mabuti mayroon akong sagot diyan. Ang katanungan kung may pahintulot ba ang ating Panginoon na maglagay ng mga imahe sa simbahan. Para sa akin, no, mayroon talagang pahintulot kasi ang ating simbahan, sabi sa Gawa 15:24, sabi, nakasulat dyan na ang Panginoon ay hindi nakatira sa bahay na gawa ng tao. Oh, gawa ng kamay ng tao. Oo, gawa ng kamay ng tao. Pero ang ating simbahan Katoliko, gawa pa rin ng kamay ng tao. Correct. Dahil gawa ito ng mga mason. Pero ang ating Panginoon, nakatira ba sa ating simbahan? Ang sagot, yes. Dahil Yes. nandiyan na Eucharist. So kung gusto nila na makita ang imahe ni Kristo, makita yun sa Eucharistia, yung sa appearance ng pan, tinapay. Di ba? So mayroon talagang pahintulot na mayroon talagang imahe. Appearance ng tinapay, nandiyan sa simbahan. Pangalawa, mayroon talagang tinatawag na divine revelation. Hindi lamang mga salita ng Diyos ang divine revelation. Mayroon talagang divine revelation na mga symbols. Ano ba yung mga symbol? Basahin natin Fernando sa Pahayag City, 4 City, Pahayag 4 City. Nakatulog si Fernando. Pahayag 4:7. Anong version? Ang dating Biblia? Oh, pwede dating Biblia, pwede. Okay. Sige. Ang dating Biblia version, ito ang ating mababasa. Okay. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao. At ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. Yan. So mayroon talagang pahintulot na ito ay tinatawag na divine revelation na symbol. Hindi lamang talat, hindi lamang salita ng Diyos. Mayroon talagang symbol na ipinapakita sa ating Panginoon. Dapat tingnan natin to. Hindi ito parang physical na buhay na nakita yung mga baka, agila. Symbol to. Mayroon talagang isa itong simbolo ng mga tao. Sino ba yon? Yung 4 na mga ebanghelista. Di ba? So, ipinapakita sa ating Panginoon ang simbol. So, baka, leon, ano isa? Agila? Guyang baka, agila, leon, Agila. tsaka ano yung isa? Tao. Tao. So ngayon, ang yung mga sculptor ay talagang si San Juan ay talagang siya lang ang nakita. Sinabi niya sulat. Tayo,
paano na to i-picture out yung nakita ni San Juan kung wala tayong ginawa? Correct. So mayroon tayong ginawa na mga imahe, mga picture sa symbol na ipinapakita sa Panginoon kay San Juan. So mali ba yun? Hindi. Dahil nakasulat sa Biblia. Yung gawa 11, 5 hanggang 9, anong sabi? Ito ay mga simbol. Pinapakita sa ating Panginoon ang lahat ng mga uri ng mga marumi na hayop. Ito ay mga imahen nakita. So mga simbol to. So mayroon talagang pahintulot. So tayo, mayroon naman ang simbahang authority na Mateo 16:19, kung ano man ang pinahintulot dito, pinahintulutan sa langit. So mayroon naman ang otoritang simbahan, maglagay ng mga imahen sa ating Panginoon, sa mga apostoles. Kung mayroong authority si Moses, galing sa Panginoon, ang simbahan mayroon ding authority. So galing sa Panginoon. So the same lang, pare. Yun ang sagot natin. Yan, napakalinaw yun na parang Edgar. Brother Jando, next question. Okay, thank you sa iyo. May tanong pala dito pala. Ito ay galing naman kay Muslim Islam. Sabi niya, Bro Jando, tanong ko, bakit marami kayong version ng Bible nyo at different number of chapters at sinaway nila bawat version sa introduction? Sa Islam, one version lang Quran namin lahat, 114 chapters. Anong one version lang? Version, no? Hindi. One version lang daw. Ito na one version lang. Napaka sinungaling naman ito. At ipakita, one version lang ba ang Quran? O, tingnan niyo ha. Iba-iba Example din lang, yung iba din yung dami ng verses ng Quran yun na version eh. example lang ito. Ito, Abdullah Yusuf Ali noong 1934 pinablish. Yan. Oh, isa yan. Isang Ganito. version yan. Oh. Idagdag natin itong yung nangyari kay Veronica, Oh, yung diba? Spanyo. Yung panyo na hanggang yun, nandyan pa. Oh. Mayroon talaga pahintulot. Bakit may pahintulot? Ang ating Panginoon, hindi sabi ni Brother, ano yan, tabi mo yan. Di ba? So, yung tilma ni Juan Rigo, ulit doon, naka-patik yung imahe sa mga Birhen, yung Birhen sa Guadalupe. So, mga mga divine revelation. Hindi ito talaga maano natin. Galing to sa Panginoon. Yan, dagdag lang ang sagot sa kanina. Okay, tuloy ko na. Sabi ni Muslim Islam, isang version lang daw meron ng kanilang Quran. Totoo yan. Meron silang tinatawag na Abdullah Yusuf Ali, pinablish noong 1934. Meron silang Muhammad Marmaduke Piktal, published noong 1930. Meron silang Sahih International, published noong 1997. Meron silang Al-Hilali and Khan, na-publish noong 1999. Meron silang Talal Itani noong 2012. Meron silang Abdul Majid Daryabadi, 1941. Marami pa. Meron din meron din yung King Fahd translation. Dami. Iba-iba yung version niya, ha? The same lang yan sa Biblia eh. Iba-iba makakatranslate. Halimbawa, doon sa, meron ba, hawak ko ba ito yung libro dito? O nandoon? Yung nandoon sa Marmaduke Piktal, 37:11 ng kanilang Quran. Sa Marmaduke Piktal, ang tao ay ginawa mula sa plastic clay. Plastic clay. Basahin mo yan sa Sahih International, nakalagay naman doon, sticky clay. O iba yung plastic, iba yung sticky. So iba-ibang version siya. So huwag mo sabihin sa akin na isang version lang, wait lang ha. Michael, why are you trying to sit there? Go back to bed. Go back to bed. Go back to bed. Clean the rice. Okay, go ahead tayo. So,
Ang ibig sabihin yan, yung sinasabi ni Muslim Islam na isa lang version, kasinungalingan yun, huwag mo kulukuhin dyan. Iba-iba yun. Meron kayong mga translation ng Quran na hindi matanggap ng inyong mga imam. Nireject nga eh. Di ko lang nandoon yun sa isang libro ko eh. Anong mga version yun na hindi na kinikilala. Tsaka meron bang sinabi doon sa kanilang history nila sa Quran. Lahat ng mga salin ng Quran sinunog sa panahon ni Caliph Uthman. Tapos may tinira na isa. How can you be so sure ng isang natira yun ng legit na na ginawa ng mga sahaba? Oh. So ibig sabihin hindi totoo na isang version lang. Ang daming version eh. Meron ba kayong Tagalog version? Merong Cebuano version. O, meron nga ako Tagalog. Quran dyan, no? Tagalog Quran, no? Isinalin sa wikang Tagalog. O, may Tagalog. Kunin ko ha, kunin ko ha. Pakita ko sa inyo ha. O, version to eh. Sabi niya, wala daw iba-ibang version. Ibang version dito. Halimbawa na lang, ito na lang hawak ko na Ito, oh. Yan, oh. Kita natin dito. Oh, meron ako dito, oh. Ano? Ayan, oh. Ito ay sa wikang Tagalog. Oh, ayan, oh. Wikang Tagalog yan, oh. Oh, ang 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 sabi diyan is wait lang ha. Hindi ko makita dito, wait. Ayan, oh. Ang sabi diyan, ang salin at paliwanag sa kahulugan ng banal na Quran sa wikang Pilipino. Oh. Sabi nila, yan ay translation of the meaning lamang. Translation of the meaning. Ano ba sa Arabic ang lamesa? Ano sa Arabic ang lamesa? Pag nilagay dito sa ang lamesa sa Arabic, ano siya sa Tagalog? Lamesa rin ba? O yung kahulugan na ng lamesa, ano siya? Kahoy, marmol, bato, simento? Yung ba nakalagay? O yung mismong salitang lamesa as translation ng Arabic niya sa lamesa? Translation of the meaning daw. Oh, maraming version. Meron Marmaduke Pictal, meron Tagalog version. Kaya, sinasabi ni Muslim Islam na isa lang version, di totoo yun. Ano ba kasi nung di totoo yun? Isang version lang. Sahih International nga, iba rin sa Sahih International, iba rin sa Marmaduke Pictal, iba rin sa Yusuf Ali, iba rin sa King Pad. Oh. So, baka ako sabihin mo yung Arabic word lang mismo na Quran. Baka yun tinutukoy mo. Sa aming Greek, wala naman nagbago sa Greek namin Yung Greek manuscript, yung Hebrew manuscript, wala naman nagbago dun Oh. Kaya, yung sa'yo, mali yung sinasabi mo. Next naman ako nga tanong dito. Ito ay galing naman kay The Watchers 88. Simple lang naman tanong ko, aral ba ni Kristo? Pag magdasal, lumuhod kayo sa rebulto. Huwag magpaligoy-ligoy at walang palusot ha. Diyan nyo patunayan kung tunay nga kayong may Kristo. Wala imbento ha. Brother Romel Palma, pakisagot. Okay, yan yung napakagandang sagutin. No? Aral ba? Mas maganda siguro ba Romel, i-explain mo yung word na ginagamit sa original manuscript itong rebulto na ito para mas may paliwanag ng gusto. Okay, so ito po no, ayon po sa ating pagkakaalam dyan, well, yung common po na ginagamit na talata ng ating mga kaibigan, ito pong Exodus chapter 20 verse 5, no? Babasahin po natin. Ito po, sinasabi diyan, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. So kung ito po ay gagamitin sa atin mga kapatid, no? Sa lahat na nanonood ngayon. So simple lang po, ano ba yung point diyan? Ibinagbabawal ba ng Diyos na luhuran ang rebulto o ipinagbabawal ba ng Diyos na luhuran ang Diyos-Diyosan? Ito po ay napakalinaw na ang nakasulat po dito sa original na teksto sa Hebrew po sa pagkakalam po natin ay testahave. Kasi kung yan po ay
ang nakasulat po dyan ay luluhuran, sana ang mababasa po natin ay kara. So wala pong kara na mababasa po dito, kundi testahve. Ibig sabihin, yung pagluhod na may pagsamba, no? Ibig sabihin, hindi po yun karapat dapat na gawin natin. And never po na ginagawa ng Katoliko na luluhuran at sasambahin ang anumang object or even do mga larawan. Okay. Christ doesn't teach us na mali ang magluhod sa harapan ng rebulto. Kung meron po ditong disagree sa sinasabi ko, so ipalabas niya po saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, mali ang magluhod sa rebulto na hindi sinasamba. O let us say, mali ang lumuhod sa rebulto ng santo. O may mababasa kang ganon. Kasi again, in Exodus chapter 20 verse 5, ang nakasulat po dito ay testahave, hindi po kara. Okay, next naman dito. Nasagot naman na ba ni Romel? Yes po, yes po. Okay, meron naman tayo ito. 9:56 pa. Meron pa tayong mga pahabol. Ah? Oh, ano. Away ka, kuya. Ito pagkausan to si kuya. Oh. Sabi naman dito naman ni Pedro Daguhoy. Bro Jando, tanong ko lang. Totoo ba, sabi ni Gregorio Zaide, na mas nauna ang Eastern Catholic Orthodox kasi start nila ay Jerusalem at Greek language nila? Pakisagot, Bro Jando. Walang sinabi si Gregorio Zaide sa kanyang word history na ang Orthodox nauna sa Catholic Church. Ano sinabi si Zaide doon? Ang sinabi ni Gregorio Zaide sa kanyang word history, iyon ay ang kunin ko muna, mas maganda aking kunin na mo. Kunin ko muna. Ito. Maganda kasi kapag ay nagbasa, mayroon tayong batayan, no? Ito, kunin ko muna yung sinasabi word history by Gregorio Zaide. It's okay, it's okay. Okay, lang. Patong na, patong na. Patong na, patong na. Aray ko. Yan, patong na. Wala na. Okay. So, eto. Eto, ayan o. Ito yung sinasabi word history by Gregorio Zaide. Yun ay nasa page 114. Lipin ko Ano bang sinabi ni Gregorio Zaide dito? Sa page 114. Sabi niya ganito, Byzantine contributions to civilization. The Byzantine Empire contributions to civilizations were as follows. The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Hindi si Zaide ang nagsabi nito, kundi ang Byzantine Empire. Ito yung kanilang contribution to civilization. Hindi si Zaide ang nagsabi. At saka, napatunayan naman natin yan nung tayo nagkipagtalakayan kay Alpehaba. Alam nyo kung bakit? Sa cellphone ko, ang cellphone ko 2% na lang. Ang live ko sa cellphone 2% na lang. Baka mag-shutdown ito bigla, ano? Para hindi kayo mabitin, lipat na lang kayo sa YouTube live ko sa Bro Jando Alabado TV. Si Divine, mainit ang ulo kasi yung mga inaaris ang mga bote nalalaglag. Wait lang. Ito nang i-fix. Ito na i-fix. Ngayon, eto ngayon yan. Nasubok. Away kuya. Ito pityon si kuya. Mahulog na ron. Alam mo, mahulog na ron. Lagi. Ngayon, hindi titinig kasi hindi ko mapalo si Michael. Lagi. Maya na, wait lang. Giaway ka ni kuya. Ito nga tupitin si kuya. Hindi ako tigilan ni Divine. Okay, ito ngayon. Tinanong ko si Alpehaba niyan. Sa referensya ko rito, ang Greek Orthodox lumabas siya sa 1054.
Sabi ni Alpi Haba, hindi sa 1054 siya. Yung 1054, yun ang kanilang official split, sabi ni Alpi Haba. Pero before 1054, andyan na ang Greek Orthodox. Kaya sabi ko sa kanya, as early as anong taon? Sabi ni Alpi Haba sa akin, as early as 8th century. Ha? Oh, sige, sige, sige. Oh. Malala. May kailan din, may alis, 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 kamersa, 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 alis, alis, kamersa. Oh, pitiyan ako si kuya. Pitiyan ako si kuya, ha? Araw, araw. Piti. Piti. Oh, na. Humana. Oh, get out na. Get out na ko. Get out na. Get out na. Get out na. Wait lang. Talaga maingay dito. Ito yung problema. Pag may mga bata, no? Oh. So, balik tayo, balik tayo, balik tayo. So, proceed tayo ngayon na tinanong ko si Alpi Haba, as early as 8th century daw, as early as 8th century daw, nagsimula ang Greek Orthodox, sabi ni Alpi Haba. Tinanong ko siya, nung taong 398 AD, merong Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome, i-translate ang Bible into Latin, yung Latin Vulgate. Tinanong ko siya ngayon, Santo Papa yan na, tanong ko, anong relihiyon yung si Santo Papa Pope Damaso? Ang sagot ni Alpi Haba, sa Romano Katoliko yon. Oh, as early as 398 AD, merong Pope Damaso, nag-utos kay Saint Jerome, i-translate ang Divine Quiet! O, lagi, ako petiyon si Kuya ron. Ako petiyon si Kuya. O, lagi ako bitiw si kuya. May ingay talagang bata rin, no? Sobrang ingay. Ito ngayon, ha? So, as early as 398 AD, merong Pope Damaso nag-utos kay Saint Jerome i-translate ang Bible. Ang Greek Orthodox, nireject nila ang Santo Papa. Walang Santo Papa ang Greek Orthodox. Wala siyang Santo Papa. Pero, nagsimula sila 1054. Sabi ni Alveava, yan ay official split lang. Dahil ang totoo niyan, mas una pa siya. Nasa mga 800 AD or 8th century. Sabi ni Alfihaba. Tinanong ko siya, yung taon na mayroong Pope Damasong nag-utos kay Saint Jerome, anong relihiyon nun? Romano Katoliko ba yon? O, o Greek Orthodox? Ang sagot ni Alfihaba mismo, sa inyo yun. Ano sa amin? Sa Romano Katoliko po, Greek Orthodox. Sabi niya, sa Romano Katoliko yun. Si Alpi Haba mismo ang sumagot nun. Oh, Michael, get out. She don't want you to be here inside. Get out and do not hit the chair. Get out, get out, get out. And do not hit the chair. Get out there and do not hit the chair. Okay. So, atin ang ibigay ngayon nila last gist na. Wala nang pumasok ng mga protestante. Atin ang ibigay sa ating mga kasama para sa pasalamat na lang. Mag-end na tayo ng 10 kasi walang pumasok ng protestante at nagipaglaban sa atin. So, atin na lang ibigay sa ating kasamahan sa kanilang pasalamat. At yung unahin, Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, ikaw muna mauna. Ang ingay-ingay dito. Grabe. Rolo ko pa yung computer ko. Ayan, maraming salamat po, no, sa Diyos, sa lahat at sa mga kapatid natin na sumubaybay, nag-antabay at nakisabay sa programang Doctrinal Talakayan. Akala po natin may papasok, no, na ibang relihiyon o mga protestante o ibang sekta, pero wala po, mga kapatid. Pero okay lang po yan dahil naging maganda naman po yung programa natin at nakabigay tayo ng pagtugon o pagsagot sa mga katanungan. Sana po ay samahan niyo po kami bukas naman sa ating pong Worldwide Catholic Bible Study. Dito rin po, again, sa Punto por Punto. God bless us all. Back to you, Brother Janto. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. At salamat po doon sa mga nagtanong. At least may sinasagot tayo bago matapos ang oras. Kasi ang plano sa ating Doctrinal Talakayan is from 6 p.m. to 11 p.m. Ito ay from 6 p.m. to 11 p.m.
Ngayon, pag may pumasok, walang pumasok eh. So hanggang 10 lang tayo. Walang pumasok. Dapat sana yung mga protestante dyan, bakit kaya sa ibang programa, pinapasok nila. Yung programa nila, ayaw nilang pasukin. Oh. Sana ganun. Pwede naman sabi niya, pinagtutulungan daw. Pwede naman isa-isahin eh. O sige, isa lang kaharap mo. Sino gusto mo makaharap? Si Romel Palma. O sige. O, moderator lang ako. O, pwede naman yun. Sino gusto mong harapin? Edgar Laugan? O siya lang. Moderator lang ako. Pwede naman yun. Sino gusto mo? John Ray? O siya lang. O moderator lang ako. Timer lang si Brother Romel Palma. Pwede naman yun. Luwagan Hindi mo naman, si Pamaganda. ha? Dito lang tayo yung tema namin ni Butlay. Anong responsibility doon? Parang walang walang lugar doon sa Oy, dito lang sa ingna, online lang. ingna si Butla, inga kwan. Sa online. Atong baton adlawan, ako yung mag-moderate nyo do ah. Okay, okay. Adlawan to baton, adlawan. Dialogos pagtuo. Murag ato sa bante man, kato si kusunada si Kuan si Sali. Si Sali. Presi Sale. O pwede po, do ko'y moderator. Ina si Sale. Naman na si Kuan, naman na si online. Naman siguro na siya Facebook siguro. Tao na. Presi Sale. Presi Sale. Na siya Facebook pero March 13 iyang last post. March 13. O matagal na pala ito, hindi nagpo-post si Presi Sale. There's something wrong. Presi Sale was live. May ibang Presi Sale dito. Wait lang ha. Presi Sale March 13. Pin post wala itong March 13. 3 hours testing mga bro update na bako. Sabi ni Presi Sale. Okay. Kato lang si Kuan, si Ano ko to, add friend ko to, tapos message ko. Kuan, Bro, anong isog uwa. debate daw mo ni Edgar Naingon to. sa online. Sugot ka? Ari na Oto, to, buhaton. ako Ari pa na matundaan. to, buhaton. Ako pa matundaan nga ang larawan ni Jesus ug Maria gitugot sumala sa Biblia. Sige ito na, dialogo. Dialogos pagtuo ra, dialogos pagtuo. Mag-set ra tag schedule Lain na. mo, lain mo dawat ana. Ito lang sa layan. Okay, so tayo mo na ibigyan naman kay Brother Edgar Laugal sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Edgar. Ikaw muna. Ay, kumusta bro? Diyan do sa nagpunta ko doon sa sa Lila kanina. Dalila? Oo, parang nag-reshuffling na sila ngayon Oh, nasalila na si Brother Darwin. dito ah, nagkita may ni Brother Darwin nag-live ko kanina sa pagdating niya dito sa alon sa kuan sa simbahan. Hmm. Mm. Kaya nagbalik na po ko dito sa bahay pagka alas 5. Nasalila na si Brother Darwin ngayon. Doon siya So ang naka-assign. yung ministry kailan mag Siguro by August or September. wala na wala na diyan. Andito pa nga, siguro by August or September, doon na kami sa sa Lila. By Sa nila Ugot. August or September, hindi pa fix. Okay, Mm. para sa kapatid natin na mayroong magtawag sa atin. Marami Mm. magtawag sa ating number dito. Magtanong. Pwede rin. Pwede rin. Gawin din dialogos pagtuo. Yung dialogos sa pagtuo ko everyday. Minsan hindi ako nakapag-live minsan kasi daming bata. Minsan nandiyan si Sainara, nandiyan si Diba, nihilayan ako palabas. Wala akong kasamahan sa live, kaya hindi ako makapag-live. Pero pag may kasamahan ako sa live, pwede naman ako mag-excuse at yung kasamahan ko ang mag-handle. Hindi naman yun.
Pero hanggat wala akong kasama, hindi ako makapag-live sa sa Dialogos Pagtuo nang hindi tulog si either Divine o Sainara. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother John Ray naman. Brother John Ray, huling mensahe, Yes. pasalamat. Yes, papuri pasalamat sa Diyos, no? Sayang walang pumasok ngayon. At maganda sana kung may pumasok, kaso parang walang interest na pumasok yung mga ngayon. So wala tayong nakausap na Ang dami kong mga inibitahan kaya. Kala mo, dami ko din inibitahan. Sinend ko sa mga GC na inad ako na hindi ko naman sila kilala. Kahit kaya na nga may, nag-forward ako ng link doon, talagang walang ano. Ano ba to? Takot sila. Pag ibang nagla-live, andun sila. Live ni Badinas, andun sila. Live ni Eugene Gapo, andun sila. Live ng iba, andun sila. Pero pag live ko, takot sila. Dito, Ah, di ba ibawalan ng mga SDA nga maging debate? Mga sa Bohol. sa Bohol. Oh, sa Ah, Bohol. ito pa man, mga rin sa Bohol. Wala mo rin sa Bohol kaya didaan sila sa mismong SDA Bohol ang dili nila. Kanon na yung Eh, sa PLD. sige, back to you, Brother John Ray. yan, may problema. Paano nila maitutuwid ang mali kung lilimitahan nila ang pakikipagdebate? May reason sila, bro. Anong reason nila? Ang reason nila is panggulo lang daw ang debate. Pero hindi na nakikita ko. Kasi pag may sumugod dito, padadarwin ng kalaban, talagang sila talong-talo. Yun ang reason. Hindi dahil sa panggulo. Kasi kung panggulo lang yan, bakit sa Bohol lang? Sa totoo lang, mas magulo si Glenn Alado. Kaya nga, ibig sabihin, hindi yan reason nila. Nakita nila na tuwing nagkikipagdebate talaga sila dyan sa inyo, talagang alanganin sila. Kasi mabibigat yung mga argumento nyo. Yan ang hindi nila matanggap, kaya wag na lang. Wag na lang, kaysa matalo sila. Kasi palaging talo no? Yan po ang reason, no? At hindi po yan turo ng banal na kasulatan. Pagkus San Pablo nga palagi nakikipagdebate yun. No? Tapos labat nila hinahadlangan ng debate, ang debate pagkapalitaw po yan sa katotohanan. Isa lang ang iwasan sa debate, sabi ni St. Paul, yung debating walang kabuluhan. So, yun ang wag nating sundan, yung mga debating walang kabuluhan. Pero pag may kabuluhan naman, dapat yun kasi pagpapalitaw sa katotohanan yun. No? So, inaadlangan na nila na hindi kung pagpalagay natin, sila ang may hawak ng katotohanan. So, paano nila may tatama ang mali sa Bohol kung ahadlangan nilang hindi lumitaw ang katotohanan? Di ba? So, wala silang pakialam pala sa katotohanan na maipangaral sa Bohol. Dahil ayaw nila sa Bohol. Yan ang problema. Ibig sabihin, hindi talaga sila sa Diyos. Kasi sabi ni St. Paul to Timothy 2:9, huwag niyong limitahan ang salita ng Diyos. Nililimitahan nila Pero sa Cebu, okay na sila. Okay na sila sa Cebu. Kaya wala man kayo doon. Si Shu yata yung taga Cebu sa kanila. So, kaya pa mga kapatid, maraming salamat pa rin sa presensya niyo, no? At sinamahan niyo pa rin kami. Ginagawa namin to para mabigyan naman ng buhay yung mga protestante na mahilig sa talakayan. Kaso parang ayaw na magpagtalakayan wala na pumapasok. Kasi pag pumapasok din kasi sila dito, nakakatikim Kaya, tayo na, baka next time, no? Baka next time at makapasok na sila. Yun lang, maraming salamat. See you tomorrow, same time, same place. God bless all. Back to you, Merjando. Ang halimbawa dyan, Brother John Ray, yung si Jerry Laig doon sa debate namin sa Gayan de Oro. Sabi ni Jerry Laig, kaya daw pinatay ng Katoliko ang Gumburza kasi no-converter sa Adventista. Yan. Ngayon naman, Tapos, 18th century lang sila. Yung Gumbursa, 16th century na yun. ayan Ang na nga. layo.
1872 namatay ang Gumbursa. Tapos ang SDA nakapasok sa Pilipinas 1904. Bakit sinasabi nila na na-converter ang Gumbursa sa Adventista? Matagal silang patay nang pasukin ng SDA ang Pilipinas. Yun ang reason doon. Ang tao, nakita yung kanilang mga mali. Kontrahan pa sila, kontrahan. Ito pa, ang pinaka, ano ba yun, nakalimutan ko yung ano nila. Basta, pag sila magkipagdebate talagang magulong-magulo yan. Okay. So, bukas po ng umaga, alas 6 ng umaga, dito lang sa aking YouTube channel po, the same again, sa mga interesadong makinig ng mga apologetic na mga reasonings, manood lang kayo dito at ang topic ko bukas ay may kinalaman naman sa doktrina ng Katoliko. So pipili pa ako kasi yung mga patungkol kay Santo Papa Apostol Pedro nasagot na. So malamang bukas, ang aking sasagutin bukas yung mga issue naman patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yun naman ang aking tatalakayin bukas. Kaya sa mga interesado, baka may kilala kayong INC na gustong magtanong, papasukin natin yan. Kaninang umaga, 3 oras yung live ko, pinasok ako ng Grace Gospel. At saka nood po tayo. Pag nag-live ako sa Facebook, pero iimbitahin ko sila pumunta sa YouTube channel ko para makita nila yung aking mga pinapakita sa screen sa Facebook kasi mukha ko lang nakikita nila doon, mukha ko lang. Okay? So, paalam na po sa inyong lahat at kailangan na po natin na mag-closing prayer sa gabing ito. Kita-kits po tayo ulit bukas. Basta bukas alas 6 ng umaga, gising na kayo at magla-live ako ng alas 6 ng umaga para sure na tulog pa si na Divine at Sainara. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.